Kabanata 1876. Ang kanyang kagandahan ay maaaring maakit ang lahat ng kanilang mga puso. Ang sinumang tao ay masisilaw sa tanawin at maaaliw sa mga makasalanang kaisipan tungkol sa kanya. Kahit na may isang tao lamang na nagngangalang Genghis Khan, kakaunti ang iba pa na masayang ibabahagi ang kanyang mga interes. Ngunit si Harvey ay kumuha lamang ng isang solong sulyap bago siya nagsalita. Mukhang nakabawi ka na, Lady Walker. Sa wakas ay nasa kalagayan ka na magsuot ng pampaganda. Tahimik na iniunat ni Angelina ang kanyang payat na mga binti at sabay silang tumawid. Nagbubunyag ng isang mabilis na pagsilip ng kanyang panty. Ngumiti siya at sinabi, lahat ito ay salamat sa iyong kahangahangang mga kasanayan, Sir York. Kung hindi ito para sa iyo, lantang gulay na ako ngayon. Paano ko ipapahayag ang aking pasasalamat sa iyo na madama ang aking katapatan, Sir York? Mahinahon na sumagot si Harvey, ito ay isang deal sa negosyo, Lady Walker. Huwag makipag-usap tulad ng mayroon tayo na talagang damdamin para sa bawat isa. Dapat mong malaman na medyo nasasabik akong makita ka bilang isang lantang gulay kung hindi ito para kay Kate. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating tapusin ng mabilis ang prosesong ito. Tumawa si Angelina bago sabihin, Sir York, tunay na ikaw ay isang kagalang-galang na karakter. Hindi ko alam kung bakit pinagkakatiwalaan ka ni Kate, ngunit ngayon nakita ko na. Kung ang isang matandang auntie na katulad ko ay ilang taon na mas bata at walang asawa, baka hindi ko mapigilan ang pakikipaglaban kay Kate para sa'yo. Pinakawalan ni Angelina ang isang mainit na ngiti, pagkatapos ay kinuha ang isang mangkok ng porselana at dinala ito sa kay Harvey. Halika, Sir York. Ginawa ko ang sinigang na ito sa aking sarili. Nagpapabuti ito ng sigla ng kaunti, pinakaangkop para sa isang taong katulad mo. Bakit hindi ko ito pinapakain sa iyo? Patuloy na umiikot ang mga mata ni Harvey. Ang saloobin ng babaeng ito ay ganap na naiiba kaysa sa dati. Ang isang napakahusay na hindi maganda sa anumang kadahilanan ay natural na magkaroon ng masasamang hangarin. Tahimik na umatras si Harvey at sinabi ng mahinahon, tapos na akong mag-agahan, Lady Walker. Ngumiti si Angelina, hindi balak pilitin si Harvey. Inilagay niya ang mangkok, mukhang medyo matamlay ang kanyang puso. Pinahigpit niya ang kanyang mga mata at hinampas siya ng isang malabong ngiti. Sir York, hindi ko kayo maiintindihan mula nang makalapit kayo kay Kate at sumalungat sa akin. Sa una, naisip ko na napalapit ka lang kay Kate para sa kanyang hitsura at napakalawak na kayamanan. Ngunit pagkatapos tumingin sa iyo ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Hindi ka narito para sa pera ni Kate, at wala ka rin para sa kanyang katawan. At ngayon, nais kong humingi ng tawad sa iyo sa hindi pagkakaunawaan. Hindi maintindihan ni Harvey kung bakit kumilos si Angelina. Maingat niyang sinabi, dahil pinag-uusapan natin ito, mayroon akong nais na sabihin sa iyo. Kung maaari mong bigyan si Kate ng isang patas na pahayag at nangangako na hindi tututol laban sa kanya mula ngayon, maaari rin tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Tulad ng para sa anumang bagay, putulin na natin ang katarantaduhan. Inaasahan ko na ititigil mo ang pag-iisip tungkol sa pagsakit sa iba pagkatapos kong magawa ang pagtrato sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nagsasanay sa sinaunang martial arts ay dapat magkaroon ng isang mas mahusay na kahulugan ng hustisya. Kung tinatapos ko ang pinsala sa iyong sarili pagkatapos na masaktan ang iba sa hinaharap, hindi na kita maililigtas. Matapos magawa ang pakikipag-usap ni Harvey, gumawa siya ng kilos upang hayaan si Angelina na mag-alis ng kanyang damit at ipakita sa kanya. Pinakawalan ni Angelina ang isang mainit na ngiti at masunurin na tinanggal ang kanyang manipis na pajama, na inilalantad ang kanyang mga balikat. Nakaharap siya sa likuran ni Harvey nang sinabi niya, Sir York. Kahit na pinagkakatiwalaan kita ngayon, ikaw at ako ay lubos na hindi nasisiyahan dahil sa insidente ni Kate. Sabihin mo sa akin, babaguhin mo ba ako ng sapat,
ngunit iwanan ang ilang mga sintomas upang maaari mong palaging bantaan si Justin at ako sa hinaharap. Mahinahong sumagot si Harvey, ano sa palagay mo? Napangiwi si Angelina. Sa palagay ko ikaw ay malaking character, Sir York. Hindi mo gagawin ang isang bagay na maliit. Dahan-daw ang sinabi ni Harvey, dahil gumawa tayo ng deal, lagi kong tutuparin ang aking pangako. Nangako kang bibigyan si Kate ng isang pahayag, kaya tutulungan kitang harapin ang sakit sa iyong dibdib na mayroon ka mula nang magsimula ka ng pagsasanay sa sinaunang martial arts. Hindi ito masyadong maraming problema. Mayroong hindi sinabi si Harvey. Nang sanayin si Angelina sa martial arts dati, may isa pang epekto maliban sa sakit sa kanyang dibdib. Ngunit dahil ang parehong mga sintomas niya ay ganap na pinigilan, walang iba pang mga sintomas na lumitaw. Sa sandaling ang dalawang sintomas ay umalis at ang sandali kung saan ang iba pang mga sintomas ay lalabas ng paisa-isa. Siyempre, kung tumigil si Angelina sa paglalaro ng mga maliit na trick laban sa kanya, hindi bale kay Harvey na harapin ang lahat ng kanyang mga problema nang hindi niya alam. Kinuha ni Harvey ang isang surgical blade habang nagsasalita siya, at gumawa ng isang hiwa sa likuran ni Angelina. Ang isang string ng kumukulong mainit na dugo ay lumabas mula sa hiwa. Habang dumadaloy ang dugo, malinaw na naramdaman ni Angelina ang init sa kanyang puso na unti-unting naglalaho. Ang kanyang buong katawan ay nakabawi ng mabilis. Okay na ba ako ngayon? Nakaramdam siya ng labis na nakaka-relax, na parang halos gusto niya nang makapagsimulang magtrabaho kaagad. Di nagtagal, ibinahagi niya na hindi na nagtatago pa kay Harvey. Hindi dapat magkaroon ng iba pang mga sintomas na naiwan sa kanyang katawan. Hindi ka masama, Sir York. Tunay na isang tao sa kanyang salita. Malulutas na ang lahat ng aking mga problema ngayon. Nagsisimula na akong magustuhan ka ng higit pa. Hindi nag-abala si Angelina na ibalik ang kanyang damit at lumingon, na inilalantad ang kanyang katangi-tanging figure habang tinitingnan si Harvey na may malambing na tingin. Bakit hindi ka at ako ay may pakikitungo? Si Kate lang ay maliit na batang babae. Wala siyang magandang mga dibdib, at wala rin siyang magandang puwit. Ano ang punto? Bakit hindi ka sa akin maging bodyguard ko sa halip? Nangako akong maglilipat ng 30% ng kanyang share sa Walker Corporation sa iyo. Bukod doon, bibigyan kita ng $100 milyong na halaga ng mga dibidendo bawat taon. Maaari rin akong magbigay sa iyo ng ibang bagay na gusto mo. Masisiyahan kita dito, ngayon. Paano ang tunog na iyon? Umikot ang mga mata ni Harvey. Ito ang maalamat na tukso ng isang matandang babae. Ilang hakbang na napa-atras si Harvey, na kumikislap kay Angelina ng isang nagyelo na sulyap. Lady Walker, kailangan kong aminin, maganda ang iyong mga kondisyon. Ngunit para sa akin, ang mga bagay na ito ay hindi sapat para sa akin upang ipagkanulo ang tiwala ni Kate. Magaan ang pagtawa ni Angelina. Lahat tayo ay matatanda na dito, Sir York. Dapat mong malaman na walang bagay tulad ng pag-aalis ng katapatan sa mundong ito. Ang katapatan ay naruroon lamang dahil ang presyo para sa pagtataksil ay hindi sapat na nakatutukso. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung ano ang gusto mo sa halip? Ibibigay ko ang anumang hiniling mo sa akin. Hanggat manatili ka sa tabi ko, bibigyan kita ng anumang nais mo. Paano ang tunog na iyon? Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata. Lahat, mahinahon na hinahaplos ni Angelina ang mukha ni Harvey at mahina niyang sinabi, syempre. Pera, babae, kapangyarihan. Sa sandaling ibigay mo ang salita, magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo. Sumuko sa kay Kate, Sir York. Halika sa akin. Alagaan kita, mahal kita, at iibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Isang patak ng dugo ang biglang lumitaw sa pagitan ng mga daliri ni Angelina. Nagkaroon ng kakaibang hitsura sa kanyang mukha habang siya ay ngumiti ng mainit sa kay Harvey at dahan-daw ang itinulak ang pagbagsak ng dugo sa noo ni Harvey. Sa sandaling ang dugo ay nakipag-ugnay sa kanyang ulo, nahulog si Harvey.
Siya ay naging isang walang pag-iisip na estado. Tumawa si Angelina nang makita niya si Harvey sa ganitong estado. Hinaplos niya ang mukha ni Harvey gamit ang kanang kamay at bumulong ng tahimik, ano ang isang mabuting bata? Halika, tatanungin kita ng ilang mga katanungan, kaya siguraduhin mong sagutin mo sila ng matapat. Sige, sabihin mo sa akin, binigyan ka ba ni Kate ng kalahati ng kanyang shares na pagmamay-ari niya sa Walker Corporation? Oo, kaya bakit mo pa rin siya tinutulungan? Dahil maganda siya. Isang hanggal ng ngiti ang tumagas sa mukha ni Harvey. Maganda ba ako? Humabol si Angelina habang nagtatanong. Ikaw ay, mas maganda ka kaysa kay Kate. Patuloy na tumango si Harvey, na nagpapakita ng isang pagnanasa sa kanyang mukha. Ang kanyang hitsura ay naging mapang-uyam kay Angelina. Ginamit niya ang kanyang hintuturo upang maiangat ang baba ni Harvey at gaanong ginawa ng magaan. Kaya pirmahan ang kontrata na ito para sa akin. Kung gagawin mo, hahalikan kita sa labi. Teka, baby boy. Kinuha ni Angelina ang kontrata mula sa ilalim ng kanyang unan at inilagay ito sa mesa. Ang mga nilalaman ng kontrata ay hayaang ililipat ni Harvey ang lahat ng kanyang share sa Walker Corporation kay Angelina nang walang pasubali. Nang sumagot si Harvey, tila hindi niya nakita ang kontrata. Gagawin ko ang anumang hiniling mo sa akin. Mabuti. Pagkatapos ay pirmahan ang kontrata. Nagsalita si Angelina na parang nakakaaliw siya sa isang sanggol. Hindi mo ba ako kailangan gumawa ng anupaman? Tila nawala si Harvey, at medyo pinaalalahanan si Angelina. Si Angelina ay pumutak tulad ng isang manok, na pinapagalitan ng kanyang payat na katawan sa paligid. Wala pa akong naisip na anuman, ngunit maaari mo akong tulungan na patayin si Kate. Nag-aalangan at nanginginig ang boses niya. Ngunit napakaganda ni Kate, hindi ko kaya. Patayin mo siya. Kung gagawin mo, hahayaan kitang magkaroon ng maraming magagandang kababaihan hanggat gusto mo. Tiningnan ni Angelina si Harvey na pinalaki ang hitsura habang kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang pumili ng ilang mga larawan ng mga kilalang tao. Ang bawat isa sa kanila ay kabataan at matikas. Ang lahat ng mga magagandang kababaihan ay para lamang sa iyo. Tila natuwa si Harvey at sumagot, okay. Hindi lang si Kate, papatayin ko rin ang maraming tao. Papatayin ko ang sinumang hiniling mo sa akin. Nahulog si Angelina sa isang pansamantalang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, patayin si Justin Walker para sa akin, kung gayon. Ayan yun. Nagyelo si Angelina. Nakaramdam siya ng mali sa tono ni Harvey, kaya't hindi niya sinasadya na magtagilid ng kanyang ulo upang tumingin sa kanya. Ang ekspresyon ni Harvey ay bumalik sa normal, at pinunasan niya ang kanyang ulo ng kanang kamay. Isang patak ng dugo ang lumitaw sa kanyang kamay. Nanginginig ang dugo at naging isang maliit na salaginto, na mabilis niyang dinurog sa alikabok. Frontier Possession Technique. Walang emosyon si Harvey. Angelina, talagang nabigo mo ako. Sinusubukan mo ng husto upang lokohin ako sa mga bagay na walang kabuluhan sa pamilya. Gaano ka kamapurol? Sabihin mo sa akin, papatayin ka ba ni Justin kung narinig niya ang pag-record na ito? Pinindot niya ang pag-play ng hindi matatag. Ang pagsasalita ni Angelina ay sumigaw mula sa telepono kasama ang banayad, mapupuot, mapagpasya, at nag-aatubiling talumpati. Tumawa si Angelina, at pagkatapos ay nagsalita muli. Patayin mo si Justin Walker para sa akin, ngayon. Naririnig ang kanyang mga salita mula sa telepono, nanginginig ang katawan ni Angelina. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na kakilakilabot. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi ka apektado ng pamamaraan. Mabilis na bumalik si Angelina sa kanyang katinuan. Hindi lamang si Harvey ay hindi naapektuhan ng aking Lost Soul Beetle, ngunit pinamamahalaan niya ring e-record ang aming buong pag-uusap. Nagpapatuloy si Angelina sa pagtatanggol sa isang sulyap lamang ng isang mata.
Sa katunayan, ang Beetle Possession, ang pamamaraan ay medyo mapaghimala. Ito ay isang kahihiyan na nasira ka sa iyong pagsasanay at marami lamang itong natutunan. Bukod, nakabawi ka lang. Sa palagay mo ba ay magtatagumpay ka kapag pinapagod mo ako? Pinutok siya ni Harvey ng isang mapaglarong hitsura. Bukod, walang bagay tulad ng libreng tanghalian sa mundong ito. Hindi mo ito gagawin ng mabuti sa akin maliban kung nais mo ng kapalit. Ako ang taong nagtapo ng iyong dignidad sa lupa at tinapakan ito. Ngunit hindi mo ako kinapopootan, at sa halip ay tinatanggap mo ako ng bukas na armas. Maliban kung ako ay isang kumpletong tulala, malalaman ko na hanggang sa isang bagay. Ang hindi ko maintindihan ay ang mataas at makapangyarihang ginang ng pamilyang John ay talagang natutunan ang Beetle Possession Technique. Kawili-wili. Ngunit nang marinig kong gusto mong papatay si Justin, may naintindihan ako. Ano ito? Hindi sinasadya na nagtanong si Angelina. Hindi ka si Angelina. O dapat kong sabihin, hindi ikaw ang tunay na si Angelina, mahinahon na sinabi ni Harvey. Kung nahulaan ko ng tama, ang tunay na Angelina ay namatay na maraming taon na ang nakalilipas. Mali ba ako? At ikaw ay talagang mula sa Seed Frontier. Ngunit hindi ako interesado sa kung sino ka talaga. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo, ikaw ba ang naging dahilan kaya naging lantang gulay ang ina ni Kate? Malaki ang binago ng ekspresyon ni Angelina. Tahimik niyang sinabi, hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi. Walang sino man ang naniniwala sa walang kaparirikan mula sa isang tao na nasa pintuan na ng kamatayan. Walang kaparirikan, sa pintuan ng kamatayan. Hinawakan ni Harvey ang telepono sa kanyang kamay, naghahanap pa rin ng mapaglaro. Sino sa palagay mo ang unang papatayin ni Justin kapag naririnig niya ang pag-record na ito, ako, o ikaw? Ang aming mahal na branch leader na si Justin ay isang walang awa na tao. Mula nang pinatay niya si Ronald ng mapanlinlang, naintindihan ko kung gaano siya kaawa-awa. Naniniwala ako na ang isang lalaking katulad niya ay maaaring pumatay sa babaeng ibinahagi niya sa parehong kama ng walang pag-aalangan. Bukod, ang babae na nagbabahagi ng parehong kama sa kanya ay hindi talaga si Angelina. Hinawakan ni Angelina ang kanang kamay, malapit nang magbigay ng signal. Harvey, huwag mong gawin ito, iminumungkahi ko na huwag mong gawin iyon. Kung gagawin mo, natatakot ako na baka hindi ko makontrol ang aking sarili at sabihin ang mga bagay na hindi ko dapat. Kung ikukumpara sa iyo, sa palagay ko ang mga taong iyon ay mas matapat kay Justin. Hindi ba? Matagal nang napagtanto ni Harvey na mayroong 100 profesional na snipers na pinapanatili ang panunood sa kabila ng mga bintana. Kung ibibigay ni Angelina ang signal, ang mga sniper ay agad na magbubukas ng apoy. Ngunit mas mababa ang pag-aalaga ni Harvey at patuloy na nakikipag-usap ng walang anumang mga paghihigpit. Angelina, kung ako ikaw, ilalabas ko ang mga taong ito at magkaroon ng isang pag-uusap sa puso sa bawat isa. Halimbawa, sasabihin mo sa akin kung bakit ka kumilos laban sa ina ni Kate. At sasabihin mo sa akin kung ano ang iyong tunay na layunin. Dapat mong malaman na hanggat hindi ka naglalagay ng daliri sa kay Kate, hindi kita pipigilan kahit na nais mong mapahamak ang buong pamilyang Walker. Sa katunayan, maaari ko ring bigyan ka ng suporta para doon. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong isipin ng mabuti, kung nais mong magkaroon ng isang magandang pakikipag-usap sa akin ngayon, o maghintay para sa kay Justin na mag-interrogate sa iyo kapag sa huli ay nabigo ka. Ang desisyon ay maaaring panatilihin kang buhay, o magpadala sa iyo ng diretso sa impyerno. Kabanata 1,900. Nakaharap sa mahinahon na tingin ni Harvey, nagbago ang ekspresyon ni Angelina. Sa wakas, pinakawalan niya ang isang walang magawa na buntong hininga at kumaway sa kanyang kanang kamay. Naramdaman ni Harvey na umalis agad ang mga sniper. Ang mga baril na naglalayong direkta sa kanya ay nawala din. Inilagay ni Angelina ng maayos ang kanyang damit, pagkatapos ay umupo sa harap ni Harvey. Mukha siyang naguguluhan. Sir York,
maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka talaga? Mahinahon na sumagot si Harvey, mayroon bang kahit isang punto para malaman mo? Nagyelo si Angelina, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Totoo yun, walang punto. Sasagutin ko ang iyong unang katanungan. Namatay si Angelina sa aking mga kamay. Ngunit ang ina ni Kate ay gulay na bago ako pumasok sa pamilyang Walker. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit hinulaan ko na si Justin ang gumawa nito. Justin. Nasimangot si Harvey. Bakit niya gagawin iyon? Ang ina ni Kate ay isang profesional sa sinaunang martial arts at ang kanyang asawa. Bakit niya gagawin ang isang bagay na ganyan? Pinalo siya ni Angelina ng isang mapaglarong hitsura. Sir York, matalino kang tao. Paano mo hindi malalaman? Ang dahilan ay medyo simple. Nais niyang pakasalan ang anak na babae ng pamilyang John ng Golden Sands, si Angelina John. Nasaan ang iyong patunay? Kalmadong nagtanong si Harvey. Patunay. Napangiwi si Angelina. Ako ang pinakamahusay na patunay doon. Ipinangako ni Justin ang kanyang walang humpay na pag-ibig sa akin noon, na sinasabi na hihiwalayan niya ang kanyang asawa at manatili sa akin magpakailanman. Ngunit pagkatapos, nakipag-ugnay siya sa aktwal na si Angelina John at itinapon ako. Naaalala ko ang lahat, umuulan ng malakas ng gabing iyon. Kung hindi ako lumabas upang bumili ng payong, nakahiga na ako sa isang silid ng dugo tulad ng aking kapatid at ina. Mula sa araw na iyon, ako ay naging maalamat na si Rainy Night Butcher at pinatay ang pumatay sa aking kapatid at ina. Nais ng pulisya na mahuli ako, at nais ng underworld na patayin ako. Pagkatapos, pumasok ako sa Sid Frontier at natutunan ang ilan sa mga teknolohiya ng Beetle. Pagkatapos nito, bumalik ako. Sa gabi ng kasal ni Justin kasama si Angelina, pinatay ko ang tunay na Angelina at kinuha ko ang mukha gamit ang Beetle na mga pamamaraan. Sinusuot ko ito bilang aking sarili. Mula ng araw na iyon, naging Angelina John ako, babae ni Justin. Heheha, ho ho ho, isang kakaiba, at nakakasamang tawa ang sumigaw sa buong silid. Nagkwento lang si Angelina, ngunit sapat na ang mga nilalaman upang makagawa ng panginginig si Harvey. Kahit na hindi niya inaasahan na si Justin ay walang awa. Inalis niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga tukso sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang sariling asawa. Nag-ungol si Harvey, itinaas ni Angelina ang kanyang ulo at tumingin kay Harvey. Tama iyan. Tama iyan. Kaya sa palagay mo ba ay may isang tulad ni Justin na isakripisyo ang kanyang kayamanan at katayuan para sa isang katulad ko? Sa kanyang paningin, ang anak na babae mula sa pamilyang John ng Golden Sands ay talagang mahalaga. Ngunit mas mahalaga ba siya kaysa sa posisyon ng pinuno ng sangay? Iyon ang dahilan, Harvey. Akala mo nasa ilalim ka ng lahat, ngunit hindi mo alam. Sa sandaling ipinangako mong pagalingin ako, nawala ka na, ganap na nawala. Tiningnan ni Angelina ang kanyang relo na Cartier at sinaksak siya ng kakaibang ngiti. Kung hindi ako nagkakamali, si Kate ay dapat na nasa kamay na ni Lucas ngayon. Isang hakbang si Justin na mas malapit sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sangay. Napakaganda. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey sa galit. Ang kanyang mukha ay mukhang lubos na kakilakilabot.